ipinakita ng Panginoon na ang mga taong umaasa sa Kanya ay hindi mabibigo. Nang sumapit ang panganganak ni Elizabeth, isang anak na lalaki ang isinilang niya. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anakan, nagdalang awa sa kanya ang Panginoon kaya't nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw na, dumating sila para tuliin ang sanggol at pangangalanan sana nila itong Zacarias gaya ng kanyang ama. Sumagot naman ang kanyang ina. Hindi, tatawagin siyang Juan. Pero sinabi nila sa kanya, Wala ka namang kamag-anak na may ganyang pangalan. kaya sumenya sila sa ama ng sanggol kung ano ang gusto nitong itawag dito. Humingi siyang masusulatan at sa pagtataka ng lahat ay kanyang isinulat, Juan ang pangalan niya. Noon di nabuksan ang kanyang bibig at nakalag ang kanyang dila. Nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, kaya namayani ang banal na pagkatakot sa kanilang kapitbahay. At naging usap-usapan ang lahat ng pangyayaring ito sa buong mataas na lupain ng Huda. Nag-isip-isip ang mga nakarinig at nagtanungan. Ano na kaya ang mangyayari sa sanggol na ito? Dahil sumasa kanya talaga ang kamay ng Panginoon. Habang lumalaki ang bata, pinatatag siya ng Espiritu. Nanirahan siya sa disyerto hanggang sa araw ng kanyang pagkakahayag sa Israel. Isang mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Narinig po natin ngayon sa ating banal na ebanghelyo ang pagkakasilang kay Juan Bautista. At si Zacarias ay kilalang masunurin sa Diyos, pero siya ay hindi pinagkakalooban ng anak. Nang asawa niyang si Elizabeth ay baog. Pero tumanda na si Zacarias na hindi siya bumibitaw sa pangako ng Diyos. Hindi siya bumibitaw. Talagang naglilingkod pa rin siya. Naging mabuting tao siya sa kabila ng kanyang sa buong buhay niya ay pinupulaan siya ng kanilang mga kasakapitbahay, mga kaibigan, kasi naglilingkod si Zacarias tapos hindi siya pinagkakalooban ng anak. Sa kanilang kultura, ang hindi pagiging ama o hindi ka pinagkalooban ng anak ay parang katumbas yun ng isang sumpa. Kaya ang paniniwala ng marami, si Zacarias ay may ginagawang kasalanan na lihim, kaya hindi siya pinagkakalooban ng anak. Pero itong si Elizabeth, kung kailan tumanda na, saka ipinagkaloob ngayon ng Diyos ang kanilang hiling. Tayo mga kapatid ay mayroong mga kanya-kanyang misyon sa buhay na dapat nating sundin. Anuman ito, hindi man agad-agad ipinagkakaloob, mayroong proper time. Kaya kung kailan tumanda na si Elizabeth, saka siya nagbuntis sa kabila ng kanyang pagiging baog. Isang dakilang palatandaan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang aral na ibinibigay sa atin ay huwag kang bibitaw sa paghiling sa Panginoon. Maaaring may purpose ang Panginoon. So nakita natin kung si Zacarias ay nagkaanak kaagad, pinagkalooban agad sila ng anak. Oo, nandun yung blessing sa kanila dahil naglilingkod sila sa Panginoon. Pero ipinakita ng Panginoon na ang mga taong umaasa sa Kanya ay hindi mabibigo. Ngayon po ay maraming natatakot sa gera na nagaganap. Naulit-ulit yung napanood ko sa Facebook, parang naulit yung paglalakbay nila Moises noon sa disyerto. Ang daming tumatakas at umiiwas sa gera. Nakakatakot talaga. Pero isa lang po ang masasabi ko, ang pangyayaring ito ay nangyari na noon. Talagang, kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Gagabayan tayo ng Panginoon. Kitang-kita natin noon, nababasa natin sa Biblia, yung pangyayari, nakita natin doon na hinahabol ng mga Egyptians yung mga Israelites. Tapos, dead end. Nagagalit na sila kay Moises. Bago pa yun, nagagalit na sila kay Moises. Inalis-alis mo kami sa Ehipto. Doon hindi kami nagugutom. Dito gutom na gutom kami. Pero ginagabayan sila ng Panginoon. Nagpadala ang Panginoon ng tinapay na mula sa langit bumabagsak. Mga puti-puti na tinapay. Ang tawag nila ay mana. At yun, sa pamamagitan nun, nakasurvive sila. At nung hinabol na nga sila, nandun sila sa dagat, sa Red Sea. Andun sila, dead end na andyan na ang mga kawal. Andyan ang mga kawal.
Kita nyo, yung imposible, nahati yung dagat at tumawid sila. Maraming mga scientifico, maraming yung mga atheist na hindi daw nangyari yun. Ngayon po, nitong late lang na mga panahon, ng mga nakaraang panahon lang, natuklasan nila na may mga sirang chariot doon sa gitna ng dagat. Saan manggagaling yun? Kaya, yun yung nagpatunay, pinatunayan ng mga nag-aral ng mga dalubhasa, ng mga scientifico, na talagang totoo yung pagtawid nila Moises. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayong bumitaw, huwag tayong bibitaw. Hindi tayo isisilang sa mundong ito nang hindi natin alam ang purpose. Si Juan Bautista, alam niya ang kanyang purpose. Nung nakita nga niya si Maria nung dumalo kay Elizabeth, nagagalak ang sanggol, di ba? Sumisipa, nagagalak ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. Diba? Naramdaman niya. Grabe yung recognition ni Juan Bautista. Although, syempre, reaction ng ina na nakita niya si Maria. Pero yung reaction ng anak, grabe no? Na-recognize niya agad ang kanyang pinsan na si Jesus. Buntis na nun si Maria, kaya na-recognize niya yung kanyang pinsan na si Jesus. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag tayo manghinawa. Hindi ka isisilang sa mundong ito na wala kang purpose. Ngayon, kapag silang natin, kasama natin isinisilang ang ating free will. Bakit mayroong nagiging drug addict? Bakit may marami na lululong sa sugal? Maraming babaero, maraming kung ano-anong masasamang tao. Free will po nila yun. Yun yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. Binigyan niya tayo ng kalayaan sa pagsilang natin. Pero kung susunod tayo sa utos ng Diyos, alamin natin kung para saan ba ang purpose natin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay ni-rape, nagkaroon ka ng baby sa pagkaka-rape sa iyo, yung magiging baby mo ay walang purpose sa mundo. Hindi po. Nagkaroon niya ng buhay dyan, kagustuhan niya ng Diyos. Kagustuhan ng Diyos na magkaroon ng buhay sa sinapupunan dahil meron niyang misyon na dapat nating ipakilala sa Kanya kung para saan siya bilang tayo mga magulang. Kaya para sa mga tao na ito ay anak ng pagkakasala, ito ay ilalaglag ko na para hindi ako mabilad sa kahihiyan, malaking pagkakamali po yun. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ang tao nagkakamali, ang Diyos po kahit minsan hindi nagkamali. Kaya isinisilang yan ay may purpose yan sa mundo. May purpose yan sa mundo. God bless us all. Life is beautiful. Tingnan natin, hanapin natin kung bakit nasabing life is beautiful. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galing. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay mag-auwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galit. Titindi ang init, araw na walang katulad, maging ang nasa hula ay madudubad lahat. Ang Diyos nagsasabing siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras,
ibubuhos ng langit. Ang mangkok sa lupa, puno-puno ng galit. Didilim ng sobra, kidlan kulog maririnig. Lahat ng natitira'y lindol ang yayanig. Ang Diyos nagsasabing siya'y darating upang tayo'y kunin at sa langit magarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mababawi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi.